Paalala po ng BIR o ng Bureau of Internal Revenue, sa Lunes na ang deadline sa pag-file ng income tax return. Bukas araw ng Sabado, bukas ang lahat ng BIR offices para sa mga hahabol hanggang alas 5 ng hapon. May report si Victoria Tulad. 30 minuto lang daw ang ginugol ni Rose sa pagpa-file ng kanyang income tax return kanina. Bago pa raw kasi siya pumunta sa opisina, ay naihanda na niya ang mga kailangan. Yung dati kong latest income tax return ng 2011, ginaya ko lang yon. So yon, sa bahay pa lang, alam ko na yung mga ilalagay ko. Si Caroline kahit unang beses lang mag-file ng ITR, hindi rin daw nahirapan. Meron silang tax assistance center, tapos sila nang nagpre-prepare ng first na copy. All you have to do is copy. Sa Lunes na ang deadline ng filing ng ITR. Ayon kay Commissioner Kim Henares, mahigpit na ipatutupad ang 8 a.m. to 5 p.m. cut-off. Kailangan dala-dala nila yung income tax return nila na properly filled up. Kung may negosyo sila, dapat dala-dala nila yung financial statement, na audited financial statement, no? And I think you have to make several copies. You have to bring a check and make it payable to the Bureau of Internal Revenue. Ngayong taon, 1,253 billion pesos ang inaasahang makokolekta ng BIR. 187 billion pesos na mas malaki kaysa noong nakaraang taon. Pero mayroon din daw mga exempted sa pagfa-file ng ITR. Ito ho yung mga minimum wage earner na walang ibang pinagkakitaan. Second, yung mga iisa lang yung employer nila at tama yung pagkaltas ng buwis sa sweldo nila. Paalala ng BIR, ang mga hindi makakapag-file ng kanilang income tax ay pagmumultahin ng 25% surcharge at kasama pa ang interes na 20% per annum. Pero kung fraudulent o maling impormasyon ang iyong isinulat sa ITR, pagmumultahin ka ng 50% surcharge at aabot pa sa 20% na interes ang kailangan mong bayaran. Maharap din daw sa kasong tax evasion ang taxpayer at pwedeng makulong ng 1 hanggang 10 taon. Ang filing period natin nagsisimula pa noong Enero 1 hanggang Abril 15. So pag tiningnan mo yan, that is 3.5 months. So mahaba-haba din ang panahon na binigay sa atin. Victoria Tulad, GMA News.